Good morning, everyone. Welcome to our Don't Watch prayer. We are here to listen the Word of God, to study the Word of God. Kapatid, welcome sa lahat. Before that, basahin na natin ang salita ng Diyos tapos na tayo mag-pray kanina and then we start reading the Word of God. Kikita natin dito sa Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangatibigatan luha at kayo'y aking papagpahingahin. So, ang ating po ngayong topic, it's about come and you will receive the great release. Paano nga ba natin ito ma-receive ang great release, mga kapatid? Mayroong pinapagawa sa atin ang Panginoon bago natin yan ma-receive ang great release na yan. Question the Father, if meron ba tayong mga problema, kanino tayo lumalapit? At saan tayo pupunta? At kailan lang tayo lumalapit? Ikaw at ako lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Mayroon tayong apat na gagawin para ma-receive natin ang great release. So mga kapatid, ang una natin gawin, dapat natin gawin, number one, is commune to God. Communion to God. Commune means it's derived from French word common, or meaning common to share. To focus to God, Jesus Christ, or have fellowship with Him. Yun po ang ibig sabihin ng commune to God. Communion to God. Makipag-isa tayo kay God the Father, kay Jesus Christ, and also to the Holy Spirit. Have intimate relationship or have intimate communication to God. Kamusta ang ating quiet time sa ating Panginoon? We need to have quiet time to God. Nabasa natin yan sa James chapter 1 verse 19 to 20. So paano tayo magkaroon ng quiet time sa Panginoon? How is your prayer time? So we share our mind and heart to God in prayer. So by praying, no, kailangan maging babad tayo sa pananalangin, praying with the Holy Spirit, realign our mindset to God, build our relationship with Him in deeper. How? By building the foundation of our faith and to Him. We must speak to our consciences. Why? No? Bakit? So, in the deepest silence, we speak best and commune with our heart to the greatest purpose. Bakit natin kailangan gawin yon? Na mag-commune tayo sa Panginoon? Bakit kailangan natin magkipag-isa sa God the Father, magkipag-isa kay Jesus Christ, at magkipag-isa sa Holy Spirit, maging closer, no, sa ating mahal na Diyos at sa ating tagapagligtas Jesus Christ. No, maging mas closer ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Dahil makikita natin sa Isaiah 43 verse 7, ang sabi, the human created for God's glory. Tayong mga tao, di-create ng Panginoong Diyos para siya ang mag-glorify. Para siya ang maitaas o mag-glory pasalamatan. So sa paanong paraan tayo paanong paraan natin mag-glorify ang Panginoon? Through your prayer time, through your worshiping time to the Lord. Paano ka nga ba nag-worship? Through prayer and the way we listen the song of
spiritual songs, mga hymnals, no, mga praises song. So that's the way we commune to God. It's a privilege to us to commune to our God. No? What is the privilege to commune to God? Ano ba yung mga privileges natin? It's a privilege that belongs to His people. We enjoy this nearness to God because of our union with Christ. So, nakikita tayo sa ating Panginoon. Communion is impossible without union. So, hindi tayo makapagkaroon ng fellowship. Ang other term ng communion is fellowship, koinonia, partnership, or participation. Hindi mo magagawa ang makipag-fellowship, makipag-isa sa Panginoong Diyos, no? Kung hindi mo yun magawa kung hindi ka mag-fellowship. Hindi ka makipag-usap sa Kanya through prayer from your mind and your heart. So that is the number one task na dapat natin gawin. Communion or commune to God. Number two, offer yourself to God. In Romans 12, chapter 1 to 4, ang sabi sa Romans chapter 12, verse 1 to 4, sabi dito, offer yourself to God before we offer anything else. Bago tayo mag-offer, kung ano may bibigay natin sa Panginoon, i-offer mo natin ang sarili sa Panginoon. I beseech you therefore, brethren, by mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, living na sacrifice ang ating gagawin na paglapit sa Panginoon. Hindi tayo makakalapit sa Panginoon, mga kapatid, kung hindi tayo maghinulsol. Sa Bisaya, maghinulsol. No? So, mag-repent tayo sa ating lahat ng ating mga kasalanan. No? At para tayo ay makalapit sa Panginoon Diyos. Ma-offer natin ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. Huwag makapaghingi tayo ng lahat ng ating mga kasalanan. Hingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang other term yan, holy, acceptable unto God, it is your true worship. Through sa ating paglapit sa Panginoon, no? Ibigay natin ang sarili sa Kanya, hingi tayo ng kapatawaran ng natin mga nagawang kasalanan. No? Pag nagawa natin yon, maging maayos ang ating sarili sa harapan ng Diyos, maging katanggap-tanggap tayo pag ginawa natin yon. And then, through that way, nag-worship na tayo sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 2, and be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa sanglibutang ito. Dahil, pag makipag-ayon tayo sa sanglibutang ito, makaliwalay ka sa Diyos. So, offer yourself to God. No? Be not conformed to this world, but ye transform. Why? Paano? Renewing of your mind. I-renew natin ating mga isip. Kung dati yung isip natin puro lang negosyo, puro lang pera-pera, puro lang mga material ng bagay, bili ng ganito, bili ng ganoon, yung mga bill mo ko tayo eh. Bili mo ako ganito, bili mo ako ganyan, bili mo ako ganyan. So, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun ang ating dapat gawin, mga kapatid. No? Sa verse 3, for I see through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Sapagkat sinabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng
totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukat ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. For as we have many members in one body and all members have not the same office, sapagkat kung paanong ang isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. So, susunod niyan ang mga kapatid ang mga gift sa ating life. But we focus only to offer ourselves to God. And number three task, meditate the Word of God. So, paano na tayo mag-meditate sa Word of God? Sa Joshua 1:8, anong sabi? This book of the law shall not depart from thy mouth, from your mouth, but you shall meditate therein day and night. Joshua 1:8. So, ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, anong task ng Panginoon sa atin? Meditate His Word day and night. At ano pa? Observe to do according to. Observe to do. So, dapat observe tayo at gagawin natin ang hindi sinabing gagawin ang iba, kundi observe to do according to all that is written therein. Gagawin natin ang ano ang nasusulat sa Biblia. At pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi tayo nabubuhay sa physical lang na pagkain, kundi nabubuhay tayo sa spiritual na pagkain din. Ang ating katawan ay nangihina. Kumakain tayo pagka tayo nagugutom. Pag tayo nanghihina spiritually, nangulupay-pay ka, kailangan mo ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded out of the mouth of God. Sino sabi nito? Si Jesus Christ. Dapat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, sa Matthew 4:4, sinasabi dito, means people need more than just food to live a fulfilling life. Hindi ka lang pinanganak para kumain, para matulog, para mag-aral, para magtrabaho. Kundi, pinanganak ka dahil meron kang purpose sa buhay mo, meron kang kailangan ma-fulfill sa buhay mo. So, at yung pang-apat na task na dapat natin gawin, number 4, entrust everything to God. Ano ba ibig sabihin ng entrust? Entrust means put something into someone's care or protection. Ang other term is hand over or make over or give custody of, commit, command, at ang madaling intindihin is turn over. Turn over to God. Ano ba ang dapat nating i-turn over sa ating Panginoon? No? Sabi dito sa verse 28, i-turn over natin ang lahat. No, turn over to God. Verse 28, all your labor and heavy laden. Lahat. Wala rin sinabi, hindi rin sinabi dyan na kunti lang ang i-ano mo. Ang i-ano mo, ang i-turn over mo. Sinabi dyan, all. Turn over all your labor and heavy laden. Kapatid, saan ka ba nabibigatan ngayon? Meron ka bang nabibigatan ka ba sa iyong physical? Meron kang mga problema sa iyong physical? May sakit ka? Ano ba yung mga karamdaman mo? Huwag mo kalimutan itong PF frame. Baka dito ka nabigatan sa PF frame. Ano yan?
Physical, financial, relational, emotional, and material. So lahat yan ay kailangan natin. Kailangan mo. Kaya ka bibigatan kung ano yung nagpapabigat sa iyo ngayon. Kung ang nagpapabigat sa iyo ay meron kang sakit, karamdaman, sa tingin mo ay wala nang solusyon, wala nang kagalingan. No? Ibigay mo lahat sa Panginoon. Ipapasan mo sa Lord. Ipapasan mo sa Lord. Kung ikaw man ay mayroong problema financial, lahat tayo meron tayong problema financial. Siguro sa inyo dyan, 1,000 lang. No? Ang iba millions. No? Ang iba billions. No? Kaya, ano man yung mga ating mga dinadala na mabigat, i-surrender natin sa Panginoon. Kung meron namang mga problema sa relasyon, yan, ibigay mo sa Panginoon. Kung meron ka mga problemang emosyonal, no? Ibigay mo sa Panginoon. Kung meron ka mga problemang material, gusto mo yan. Kasi hindi mo makukuha, ibigay mo sa Panginoon. Lahat ng yan, ibigay mo lahat. Verse 28, all your labor and heavy labor. Bakit pag naibigay mo na lahat yan sa Panginoon, na-surrender mo na lahat yan sa Panginoon, na-trust mo na sa Panginoon, na ipagkatiwala mo na yan sa Diyos, na turn over mo na sa Kanya, anong sabi? Mayroon siyang pinapagawa sa iyo, sa akin, sa Matthew 11:29. Take my yoke upon you. Pasanin, no? Take my yoke upon you. Pasanin mo ang aking yoke, and learn of me. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin ang mga promise ng Lord. Pag nagawa mo yun, merong warning dito, never doubt the complete release from God. Never doubt, or don't doubt the complete release from God. Why? Because He has many promises in the Bible. Pag nagawa mo yung lahat ng mga tasks na yun, nagawa mo na lahat yun, ikaw ay lumapit sa Panginoon, come, commune to God, o offering yourself to God, and meditate the Word of God, and i-entrust everything to God. Pag nagawa mo yung apat na yan, surely, ma-receive mo ang complete release or great release sa buhay mo. Ang promises ng God sa buhay mo at sa buhay ko, I will give you rest, number 1. Kapag nagawa mo lahat ng task na yon, ito yung promise niya, I will give you rest. Saan ka magkaroon ng kapahingahan? Magkaroon ka na ng great release saan? Sa PF realm. Ano yung PF realm? I will give you rest sa physical mo, sa financial mo, sa relational mo, sa emotional mo, at sa mga material na kailangan. I will give you rest. Sa Matthew 11:29. And ito yung promise niya. Sa number 2, I will make your way prosperous. Sa Joshua 1:8. No? Ang sabi dito, sa Joshua 1:8. Ang sabi sa Joshua 1:8. Yan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Kapag nagawa natin yon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Ito na yung promise niya, for then thou shalt make thy way prosperous. I will make your way prosperous. Yun ang sabi ni Lord. So, ang promise niya, number 1, I will give you rest, be Ephraim. Number 2, I will make your way prosperous. And number 3, I will give you good success. Sabi sa Joshua 1:8, and then thou shalt have good success. Kapag nagawa mo yun, kapatid, ang paglapit sa Panginoon, nagawa mo yung apat na yun, sure na marireceive mo ang complete or great release. Come and you will receive the great release in your life. Once magawa mo yung task na yun,
matanggap mo itong tatlo na to. The promises of God, I will give you rest, P. Ephraim. I will make your way prosperous. And I will give you good success. Application. Always come to God before any persons. Huwag ka munang lumapit sa mga tao. Kani-kanino ka lumalapit eh. Dapat tayo ay lumalapit sa Panginoon. Always come to God before any persons. Always come and receive great release in all aspects of your life, mga kapatid. So, yun lang mga kapatid. To God be the glory. Shalom, shalom everyone.